Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. At syempre meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Innova mga bossing. Parang 2017 yung Innova natin, no? Okay mga boss, ang Innova natin ay Grab. Okay, pero simula ng 2017 naman, hindi naman siya naging Grab na, no? Mga parang sabi ng may-ari, 2019 na bago siya naging Grab, no? Mga bossing, nagpalit na rin sila ng evaporator, pero last 2 years pa, no? So evaporator sa harap, nakapagpalit sila. So mga bossing, ganito ang issue ng ating kliyente sa ngayon. Pagka nasa traffic, naman talagang issue ng ating sasakyan sa aircon, no mga bossing. Pagka traffic, mainit ang panahon, nagbabago ang lamig. Okay, so na-check na natin to mga bossing. Unang nakita namin, syempre, ang unang focus natin mga bossing, pagka gano'n ng reklamo ng ating kliyente, tumitingin agad tayo sa mga high side or yung ating condenser. Okay, etong ganitong modelo mga boss, hindi to nalilinisan ng ganong kaganda itong ating condenser dahil nakaharang tong intercooler turbo natin, no? So yan yun, yung malaki na yan. Tapos nasa gitna o palaman yung ating condenser, tapos radiator. Pero nasilip na, medyo hindi lang makita sa camera. Pag natanggal tong ating condenser, makikita natin tong ano. Pero yun na nakikita natin dito sa ating ganitong modelo. Medyo mahirap siyang linisan kumpara sa mga lumang modelong Innova natin at wala nakaharang na intercooler turbo natin, no? Mas mabilis malinisan kahit pa paano yung condenser. So isang issue niya mga bossing, itong condenser natin sobrang dumi. Dadagdag mo pa yung langis sa loob na umiikot. Syempre, pagka 2017, meron na siyang halos 5 taon lampas. O hindi lang, parang mga basta 2017, ay hirapan pa tayo. Basta yun ang nagiging issue. Lalo na nga mga bossing pag pangpasada yung ating kliyente o yung ating sasakyan, no? O kaya yun ang i-offer natin dito. Lilinisin natin yung condenser. Tapos hinilip na namin yung loob dahil 2 years ago napalitan ng evaporator. Ito yung hitsura ng kanyang evaporator sa loob mga bossing. Ayun, nanggigitata na rin. So parang kasi mga taxi na rin ang trabaho nitong ating Grab, no? O yan yung laman sa loob ng ating evaporator. So sinilip natin kasi tinitingnan natin kung may mga bypass na trabaho na pwede tayong gawin, pero hindi natin siya susurkatin kung nakikita naman natin na may mga ganitong problema. So ang offer natin dito kay bossing ay magbaba ng buong system, magmula sa evaporator, condenser, compressor para makapag-change oil, makapag-flushing tayo ng system, no? Kasi yun nga, yung high pressure ang kailangan nating masolusyonan, linisin ng mas maayos kasi pag nakakabit yan dyan, hindi natin malilinis. May mga shortcut kagaya ng sinasabi ko, pero hindi yun yung magiging solusyon. Baka gumastos lang siya ng sabihin natin hindi naman ganun kamahal, pero ang problema, solusyon ba yung ganun trabaho? Ang palagay ko hindi, dahil unang-una yung trabaho ng sasakyan nito, araw-araw pumapasada, araw-araw nakakukuha ng alikabok, so kailangan nating malinis mas maganda. Okay, so basta general cleaning tayo dito mga bossing, dito sa ating Innova. Valve saka dryer, matic yun, papalitan natin. At ang maganda rito mga bossing, mapapatagal pa natin ng konti yung buhay ng ating compressor kung mailalagay ulit siya sa tamang temperatura at kondisyon ng pag-circulate ng ating refrigerant sa loob. Okay? So, yun muna ang gagawin natin dito mga bossing. Check natin kung ano yung reading pa rin para makuha natin siya ng before natin, no? Pero nakikita ko panay automatic dahil nga yung evaporator sobrang dumi na rin. So hindi na nagbabasa ng tama yung kanyang sensor sa loob. Kaya ang nangyayari, patay-sindi siya. O testingin natin mga bossing. Okay mga bossing, kuhaan natin siya ng reading. Okay, ang oras natin para wala pang alas 8, meron tayong 200 plus, malapit sa 220. Low side 40 mga bossing. Clutch pa niya, malakas naman. Bagong start, malakas. Okay, bigyan natin siya ng mga 5 minuto para mapababa natin yung reading kung bababa o tataas pa ba siya. Check natin yung lamig sa loob, no? So, antayin lang natin konti. Okay mga boss, wala pang 5 minuto yun, pero eto na yung reading na lumalabas sa kanya. 45 ang kanyang low side. High side niya mga bossing, malapit na siya mag 250. Okay, so kaya nga ang reklamo ng ating kliyente pagkatanghali ay
nawawala o humihina ang lamig, no? Kasi malamang mga bossing talagang tumataas ang temperatura ng high side, no? O kaya yan, at least nakita natin tong high side niya. Mamaya malalaman natin to pag nagawa na natin kung hanggang saan ulit siya bababa, no? Okay. At syempre, andito si Bossing Bongski ba? Ayun, shoutout kay Boss Bongski. Taga saan ka, Bossing? Pasig. Pasig o taga Pasig si Bossing, no? Okay, yun ang reklamo, yun ang problema mo, boss, ano? Pagka tanghali. Pag tanghali. Hilaw. Yung pakero, nag-udo na yung Pinapakailaman naman yung switch. Tapos humihina yung dugan yung pala ko, yung pansunan. Okay, oo. Tinutudo ko na. Wala pa rin. Parang bumubuga siya. Pero hindi ganun kalamig. Sige, wala ang problema yan. Titirahin natin dito yan. Okay yan mga boss, tingnan natin kung anong lamig sa loob meron. Kasi naman pag umaga meron naman daw, pero yung reading na yon, palagay ko hindi siya lalamig ng ganun kalamig. Okay, ang number 3 na to mga boss, pero yung hangin parang hinihipang ka lang, no? Kasi nga, yung ating evaporator madumi. Lamig. Nakakuha naman siya ng, meron pa naman siyang 11, no? Pero yun nga lang, papatayin niya itong pagtanghali. Kasi mahina rin ang buga, eh. Kahit i-high mo na, hindi na ganun kalakas yung hangin, no? Okay, so yun lang. Tingnan natin mamaya pagkatapos nating linisan kung ano makikita natin dito sa kanyang Innova. Pero yun na yun, mataas ang high side, kaya nagkakaroon siya ng trouble sa tanghali. Okay mga bossing, tingnan natin mamaya. Okay mga bossing, inumpisa nating baklasin yung ating evaporator sa harapan. Sabi ni Boss Amir, may bago daw kaming pasok. Mga bossing, sa isang grupo, sa isang barkada, magbabarkada, talagang minsan may isa talagang komedyante, no? Kahit saan yan, meron namang tahimik, meron namang etong isang nasa harap ko mga boss, ito naman alarm clock namin to. Kahit nasa kabilang pader ka na, tagos pa rin ang hilik nito mga boss. Shoutout kay Bernard tsaka dun sa ating kasama kay Pong. Niloloko nila si Pong mga bossing, oh. Kapapasok to. Ito naman, ito, napakabait na aking panganay na anak. Okay mga bossing, medyo maganda lang naman kasi sa isang team yung nagkakasundo kayo at nagkukulitan kayo, no? Para at least yung bonding pati trabaho ay hindi masyadong boring. No, kaya talagang yun ang medyo magandang mabuild sa isang team. Yung nagkakasundo kayo, no? Bagamat may mga talagang kanya-kanya kaming issue sa aming mga buhay, pero syempre pagdating sa trabaho, pinipilit ko at pinipilit namin na magkaroon kami ng mas magandang samahan, no? Para at least everybody happy. Kasi iba kasi mga bossing pag nagtatrabaho tayo ng medyo komportable, tsaka yung parang hindi dahil naghahanap ka lang ng pera, magkakaiba kasi mga yan. Okay, so condenser sa harap, ayun na, nakikita ko na kung ano yung itsura nung laman sa loob, yung dumi na kung anong meron. Okay, kaya talagang eto lagi kong sinasabi itong mga bossing, no? Pansinin nyo itong inyong condenser, radiator lagi, dahil ito yung nagiging buhay ng ating aircon. Pati sa makina syempre. Kasi pagka nagkaroon ng mas mataas na temperatura ang high side natin, itong condenser natin, mas bibigat sa makina yung kompresyon ng ating compressor, no? Kasi mas kukunat siyang ibomba o ipump mga boss, kasi nga masyadong mainit yung dinadaanan niya, or masyadong mataas yung temperatura. Kahit alin naman, pagka mataas ang temperatura, may hirapan unang-una yung ng makina natin mga bossing. So kung mas magaang, mas matulin, syempre yung sinasabi nila yung ba ay makakabawas ba o makakadagdag ba sa konsumo ng gasolina o diesel. So may mga meron mga bossing na talagang mararamdaman mo yung mga ganun, no? Unang-una kasi pag high pressure na, pag yung sinasabi natin, mas kukunat na maipump yung compressor natin. Sino ba nagbibit-bit sa ating compressor? Syempre si makina mga boss, no? Kaya kung medyo mas mabigat siyang hatakin, sabit mo na lang ito muna doon. Syempre, magkakaroon ng mas load yung ating makina. Kaya nga, pagka binitawan mo yung aircon o pinatay mo yung aircon, parang mas tumutulin yung makina natin, no? Kasi nga, mas nababawasan ng bigat na dala-dala yung ating makina. O kaya may mga isang rin yan sa ating diesel, syempre. Lalo na kung hindi naman nag-automatic, hindi bumababa ang RPM. O dagdag syempre sa bigat yun, no? Okay, evaporator sa harap mga bossing.
Naibaba na pala ni Boss Amil. Yung aming manika. Ito yung manika namin dito sa shop mga boss eh. So pagka wala to walang maingay. Okay, so papalinis din natin to mga to. At yun ang trabaho ng ating senior citizen dito. Ayan, papalinis natin mga boss yan para mamaya pagsalpak natin medyo patito. Mel, pakipunasan mo to mamaya ha. Okay, Innova 2017 model. Ayun mga bossing, tingnan nyo yung ating radiator, no? Kaya yung sinasabi ko, talagang napaka-importante, nalilinis din yan. Kaya minsan, huwag kayong aasa na lalamig yung aircon nyo kung ganyan naman din yung dumi na meron, no? Kahit na magpa-cleaning kayo sa loob niyan mga bossing, kahit yun lang ang pagalimbawang yun lang ang gagalawin yung evaporator sa loob, tapos yung labas hahayaan nyo lang na ganyang kadumi, makakaroon ka pa rin ng problema sa tanghali dahil yan yung pinakang magtatanggal ng ating init eh. So pagka madumi yan, negative yan. Condenser, mamaya pagka na-pressurize natin to, nalinisan, lalabas ang katas nito mga boss. Kung pagbabasihan natin ay version ng mas malalaking pagawaan kumpara sa atin, pagka umidad na ng ganun katagal yung unit natin, condition nito, hindi na para linisan to, no? Pinapapalitan na to. Pero syempre, wala tayong perang pampalit. So, hindi natin syempre susundin sila. Ang susundin natin yung kung ano yung pwede pa munang makatipid tayo at nasa tama naman, no? Para at least hindi naman sayang. Okay, yun lang. Basta advice lang namin. So, pa-check nyo lang lagi yung harapan kung gaano kadumi at kung may pagkakataon na magpapaklining kayo, baka gusto nang isabay, no? May mga shop naman at may mga technician naman na nagsasabi, no? May mga technician naman na kung ano lang yung gusto nyong ipagawa at ituro o yung problema, yun lang naman ang ginagawa. Kaya ang nangyayari, pag hindi nga na isabay, magkakaroon ng problema ulit. Kaya kailangan na-check na. Mga bossing, ito yung rear evaporator ni bossing, no? So medyo yung condition niya hindi pa natin nalilinis, pero yan na yun. Yan na yung tumambad sa atin. So mamaya pagka nalinis natin ng mabuti yan, titingnan natin kung ano na yung kalalabasan. Dahil pagka medyo luma na mga boss, kagaya nito, itong portion na to, may mga yupi-yupi na to. O pag gaya na natanggal na, titingnan natin. Pero sa akin mga boss, kung may butas to, kung sakali lumabas na. Para kung halimbawang talagang mapilitan ng palitan, ipalitan na. Kasi minsan nadadaya rin tayo ng ating mata na total, wala namang singaw, likod pa. Pero yung condition ng pyesa, iba na mga boss pagka pre-u na yung dumadaloy o refrigerant na, no? Kasi hinahasa pa rin niya yung loob ng tubo natin o yung ating mga aluminum na nasa loob. Ngayon, pag medyo manipis na yan, pwedeng mag-open o magkaroon na ng butas. Kaya kung iiwasan nyo at magpabalik-balik, sa mga ganyang year model, talagang dapat napapalitan na. Kaso kung limitado nga, hindi nga natin nagagawa yun. Pero mamaya malalaman natin mga boss, tingnan natin kung anong condition pa nito. Kasi ang gagawin namin dito, outside saka inside, lilinisan. So, malalaman natin yung tibay pa na itong pyesa na to kung tatagal pa talaga. Okay. Mga boss, evaporator niya sa harap, ito yung napalitan 2 years ago. So yan na rin yung kanyang dumi, kaya yung hangin hindi na rin makapag-response ng ganong kaganda dahil nga nabablock na ng dumi o nabablock na yung hangin ng dumi. Okay, so kasi sinasabi ni bossing mahina ang response ng hangin, so dalawa lang ang pwedeng panggalingan nun, itong evaporator natin or your blower motor natin. So yung blower, papacheck na rin natin mamaya kung anong condition ng carbon brush at saka commutator. Pero isang dahilan din niya itong dumi na meron tong ating evaporator, no? So papalinis lang natin to. Okay mga boss, ito yung cabin filter niya. Okay, yung mga ganitong cabin filter masyado kasing masikip to mga boss.
hindi makakatagos na maganda yung hangin, hindi tayo gumagamit ng ganitong cabin filter kasi ang nagiging problema natin, mas napapabilis yung buhay ng ating blower motor. Bakit? Kasi pag sobrang sikip nitong cabin filter, mapipilitan ka laging makapag high speed ng ating blower motor dahil nga nahihinaan ka sa hangin. So itong mga ganito, although mas maganda sanang makapag filter, pero kung ganun kasakal, hindi uobra mga boss, lalo lang mapapahirapan yung ating aircon pagka ganito, no? May marami kasing klaseng mga lumalabas na cabin filter no? Pero yung gamit natin ito. Tingnan nyo yung pagitan. So ito naman, makaka-filter to. Hindi naman to ganun ka tagos, no? Ang maganda rito, yung blower motor mo, hindi mapipwersa. Kasi ang layo ng niya mga bossing. Ang layo ng quality ng mga pagitan nito. Sakal talaga to, hindi tayo gumagamit ng ganito. Kasi pag sinubo mo na to, wala nang hangin yung number 1 mo, parang hininga na lang ng kausap mo yan. Kaya yung blower motor, kawawa yun. Mapipersa ng gusto yung blower motor natin, pero papacheck na natin yan. Pero isa yun sa dahilan ni bossing kung bakit hindi ganun kalakas ang response ng buga ng hangin niya. Sasamahan mo pa nung evaporator mo na madumi, tapos sasamahan mo pa sabay pa niyang cabin filter na masikip, kawawa na. Ilalagay mo na siya sa high speed o itetres mo na para magkaroon lang na medyo mas malakas na buga. Hindi tayo magpapalit ng ganyang cabin filter. Yun pala yung nakikita natin, nararamdaman ng ating kliyente, kaya mahina ang hangin. Check lang kayo ng cabin filter mga bossing. Madali lang naman palitan ang cabin filter, kaya pwede kayo mag-try ng mga ibang cabin filter na good naman yung quality, tapos hindi naman ganun kasakal para kay blower motor natin, no? Kasi nakasaksak yung ating cabin filter bago mag-suction ang ating blower motor. Kaya pag wala na suction si blower motor, syempre wala rin siyang i-discharge, no? So kung walang higop, wala rin siyang maibubuga. Okay. Mga bossing, nalinisan natin tong ating front evaporator. So wala rin pong sa gilid kanina, pinalagyan na natin kasi sayang din naman yung espasyo mga bossing kung dadaan yung ating hangin sa walang lamig, no? Kasi hindi na siya orig mga boss. Okay, so naligtas na, negative, walang leak, yung likod na lang ang nililigtas saka nililinis. Okay mga bossing, final tayo ng ating leak test ng ating rear evaporator. Meron tayong 250 PSI. Kung may leak, dapat magbabubble siya. Tasting. Electrical tape daw. Kaibigan, pwede makarukan konti lang. Ay mga boss, so final natin to. Wala naman butas to. Wala pa sabong October pa. Okay, so good pa naman. So siya lang bahala mag decision nito kung sosoli pa or hindi na. Pero yan na yung final natin, wala naman siyang leak. Okay. Okay, so binabalik na lang natin yung ating evaporator. Good naman yung harap, good din yung likod, walang singaw. Radiator natin mga bossing na sprayan na, no, nawala na yung ating mga nakabara-bara na mga dumi dyan. So kahit pa paano makakahinga na ng mas maayos yan. Tapos yung ating compressor na change oil na rin natin. Napalitan na natin ng langis. O-ring, double check langis. Dapat malinis yan. Okay mga bossing, meron pala akong hindi natanaw doon. Buti nakita ng ating kasama. Merong maliit na singaw. Kita ba? Kita ba sa video natin? Ay mga boss,
Kanina pa kasi ito hindi mawala-wala. So meron siyang napakaliit na singaw. Okay, so nakita naman ng ating kliyente at gagawa na lang daw niya ng paraan para mapalitan. Wala na kasi mga bossing, hindi na nga natin to pinakasagad ng linis kasi nga madudurog na ng gusto. Kasi sobrang luma na talaga. Ang magiging advantage lang pag napalitan, syempre, hindi na siya, syempre yung freon, sayang kasi yung freon mga boss eh. Tapos babayad na naman siya ng freon, tapos labor na naman. So papalitan na lang natin to. Hindi tayo nakapag tipid, no? Pero pinakamaganda yun na mapalitan na. Okay. Okay mga bossing, wala, palit talaga tayo ng ating evaporator, no? So wala tayong magagawa kasi mas mainam na mga bossing, kagaya ng sinasabi ko na lumabas na. Kasi kung lalabas siya, pakalipas sa mga ilang linggo, ilang araw, o lalakas yung butas na yon na hindi natin napansin, buti na check na maayos ng ating kasama, no? So sayang din naman yung freon. Kaya nga sabi ko sa ating kliyente, gawan na lang niya ng paraan yung budget para mapalitan ng panibago. Okay, so palit lang tayong panibago. Okay, so ayan na, konti na lang, mabubuo na yung ating dashboard sa harapan. At yung likuran, kinakabit na rin yung fittings na lang ba yan? Okay, konti na lang. So makakapag-tasting pa tayo mamaya. At least maabutan natin yung araw. Sana uminit kasi medyo bumaba ng konti yung araw natin. So sana makakuha tayo ng magandang reading mamaya. At yung init, sana lumabas ulit yung init. Ano pa ang kulang? Dito, nakakabit na. Sige, leak test na lang. Konti na lang. Okay mga bossing, so maglulod na kami ng freon. Nilabas na rin natin dito sa labas, saktong-sakto. At nakaposisyon yung araw natin. So titingnan natin kung ano makukuha nating response ng reading, lamig. Kung ano makukuha natin dito. Load ng freon. Okay, testing muna tayo. Okay mga bossing, ito yung ating reading. 40 yung low side, 210, 15 para mga ganun yung ating high side. At syempre napakasarap ng init. Bilad na bilad, tutok na tutok. Tingnan natin kung may lamig na. Ito ang gusto ko mag-testing. Okay, meron nang nasa G's mga bossing. G's na yung ating nakuha. At yun yung sinasabi ng ating kliyente, pag uminit na yung dashboard, hindi na siya makapagpalamig ng ganong kalamig, no? Pero yun ay dahil una yung hangin mga boss, hindi na ganong kalakas yung hangin. Pangalawa, mainit din yung ating high side kasi 250 kanina, hindi pa tayo nakabilad sa araw. So titingnan natin kung hanggang saan pa makukuha, no? So tasting lang tayo, tapos magpapa-advise tayo mga bossing sa mga grab, no? Lalong-lalo na kung hindi naman kayo naka-full tent, yung talagang tagos pa rin yung init. Huwag na kayo magpupul ng thermostat pagkatanghaling tapat. Kasi pag binigyan mo na napakataas na setting to, hanggat hindi niya nami-meet yung lamig na binigyan mo setting, hindi siya mag-automatic. So pag hindi nag-automatic, magkakaroon din lang lalo ng mataas na pressure, no? So kaya pagka babaran sa traffic, huwag na kayong sagad ng thermostat. Siguro pinakamaganda alas 12 lang, alauna. Yun ang setting, no? Huwag na yung masyadong mataas. Para at least makapahinga yung compressor, hindi magdire-diretso ng init. Okay, so testing pa tayo. Maya-maya konti, hindi pa tayo puno ng freon. Tingnan natin kung hanggang saan panlamig nito. Final reading tayo mga bossing. Nakakuha tayo ng 200 high side, 40, bumababa naman ng konti. O hindi ka mukha kanina, 250. Tapos nasa 50 plus yung ating low side. Alas 7 yata yun o alas 8. Lamig niya sa loob mga bossing. Tasting ulit tayo. Uy, ayun. Okay, bumaba na ng G's. So palagay ko may pag-asa na to. Pero bibilad pa natin konti mga boss. Tasting pa tayo. Okay mga bossing, final na natin. Hindi naman nagbago yung ating high side. So mga alauna lampas na. Low side natin 40, mababa pa rin konti. 200 yung ating high side. Tapos ang lamig natin sa loob, nag-automatic naman sa 3-port na setting. Lamig.
ayun na, mga nasa 8. Sabi iba. O yan mga bossing. Oh. So nakabilad naman tayo kaya kahit pa paano siguro naman may laban na to. Tsaka malaking pinagbago mga bossing syempre dahil 250 wala pang alas 8 tapos 50 lampas yung low side. So ngayon nasa 40 mababa at saka 200 high side. So malaki naman ang pinagbago. Okay, so papasalamat tayo kay bossing. Okay mga bossing, okay na. So tapos na yung ating Innova. Syempre papaobserbahan natin kay bossing at si bossing nga ay Grab, no. So sabi ko sa kanya pagka meron siyang way na malapit dito sa atin sa area natin, no mga bossing. So daan lang siya para ma-monitor namin yung ating reading kung nagbago ba after mga 1 week o lampas 1 week. Tingnan natin kung same pa rin nung reading na nakuha natin ngayon pagka nakapag-circulate na at nagamit na niya, no. O ayun lang mga bossing at syempre magpapasalamat ulit tayo kay Boss Bongski, tama? Okay. Ayan o. Ayun. Salamat bossing ha. Okay, salamat. Wala ka ba isa shoutout dyan? Wala naman po. Kapag ako na lang yung Grab driver. Ayun, okay. Pagdating sa aircon, dito na lang kayo. Ayun oh, maraming salamat boss. Ayun yun. Ayun. Okay mga bossing, ngayon lang ano. So syempre, yun na. Syempre yung naging issue ni bossing sa kanyang Innova. So sana nasolusyonan natin pero malaki naman ang pinagbago base doon sa nakuha nating reading. So kaya si bossing na magsasabi kung anong naging resulta, no. So paggamit-gamit muna natin sa kanya. Okay, salamat mga bossing, salamat at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you, thank you.